Abay, muling binanata ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na papunta na raw sa pagiging diktador. Dahil po dyan, tinawag na Malacanang na one-man fake news factory ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent, John Aroa. Sa indignation rally sa Mandawi City, Cebu, ikinampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang pambato sa pagkasenador ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Kabilang dyan sina former Presidential Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta at Attorney Jimmy Bondoc. Sa kanyang speech, muling pinuna ni Duterte ang Administrasyong Marcos dahil sa mahal na mga bilihin, gaya ng ipinangako ni PBBM, 20 pesos kada kilong bigas na hindi pa rin daw nasusunod. Pati ang pagtaas daw ng kriminalidad, sinita rin niya. Muli naman siyang bumira tungkol sa kinakaharap na impeachment case ng kanyang anak na si Vice President Sara. Mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason o ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamuliti ka ba? Matatanda ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema si VP Sara para pigilan ang gagawing impeachment trial sa kanya ng Senado. Isa si Digong sa kanyang mga abogado sa impeachment case. Muli ring nagbitiw ng mga maaanghang na salita ang dating Pangulo laban kay PBBM na wala umunong pinagkaiba sa kanyang yumaong ama. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Naglabas naman ng pahayag ang Malacanang. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan at katawa-tawa raw ang mga pahayag ng dating Pangulo na anyay prone sa pagsisinungaling at pag-iimbento. Isa na naman daw itong pambubudol mula sa anilay one-man fake news factory. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.